Cycling, there's a smile coming on your face immediately. Oh my God! Problema to, ang laking problema. Woo! 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 Uy, yun. Grabe, hindi ko na kayang init. Sobrang init, natunaw siya. May bangkay ng ano. Woohoo! Sobrang baggy. Hindi na alam kung saan yung trail. Bigla na lang may lumubog. Grabe oh. Ganda. Beautiful. Back to cycling na. Actually, hike-a-bike. Pero ang ganda dito sa gilid ng lake. At ang saya nung break natin. Mga haba-haba, mga 20 minutes. Ang tuyo na ako. 20 minutes pa lang. Tuyo na agad yung damit. Ganun ka tindi yung init. At dahil sa material nung damit na to, yung fabric, wool, kaya confident akong basain siya dahil alam ko mabilis siya matuyo. Yun yung properties. Merino wool na fabric, mabilis siyang matuyo. Dahil mayroon siyang moisture wicking properties. Kung cotton yung gamit ko, baka hindi ko siya babasain dahil matagal matuyo yung cotton. So yung merino wool sa natutunan namin sa hiking, mabilis matuyo, moisture wicking, antibacterial, plus pag malamig papainitin ka niya, pag mainit papalamigin ka niya. So ayun. Wow. Masyadong bawas yung hangin kanina. Tumama siya sa bato at tumama din yung tumagos hanggang rim. Yung tama sa bato. Medyo flat. Dinagdagan ko ng hangin. Binawasan ko kasi kanina ng hangin para hindi masyadong matagtag dahil nasa na tayo, rocky part. Dahil nasobrahan. Hindi kaya ng hardtail to. Itong ganitong klaseng rocks, loose, malalaki. Hindi kaya ng hardtail. Suspension kaya, plus e-bike. Pero hindi kaya ng hardtail. Pati yung gulong niya, hindi niya kaya. So hike-a-bike is the solution. Nakikita ko dito yung mga teenager kanina. Nandun na sila sa assault na part. Dami nilang dala, bigat, tas init. Ang galing. Sana all camping na ulit. Uy. Dito na ako sa end part na ng lake. So doon ako kanina, kabilang side. Tapos yun,
from doon dito. At ito na yung hike a bike. The proper one. Let's do this. Hike a bike thing eh. Baka mag-end up ako na buhatin ko yung bike. Depende. Check ko. Feeling ko pag doon na sa bandang gitna, parang kailangan niyang buhatin. Kasi ano, yan. Rocks, big rocks. Tapos parang hagdanan. Tapos babalikan mo pa to. Hike a bike ka na nga, na steep. Tapos pagkatapos babalik ka pa. Yan ang tinatawag na YouTube miles. Dahil may additional kang mileage. Kaysa sa usual na distance lang talaga niya. May additional ka yung pagbalik para kunin ulit yung camera. Ang ganda dito, nag-iba yung view. Kasi may opening. Ayun o. Ganda ng spot nung nag-camp dito. Sa dulo sila ng lake. Tapos may stream, river. Pero yan, nakita ko yung trail. Dami pang off-road. Nato ba to? So after yan, pababa na. Couple Keurig is the next. Uy, nakaka-excite yung Coke. Bibili tayo ng Coke. Ang malapit na sa tuktok ng hike a bike na to. May nakikita akong para magandang falls. Masaya dun oh. Masarap maligo. Check natin. Makasara yung bridge. Pero ito. Ganda oh. Ang lumot. Pero parang sarap maligo. Na-wash out ata yung ano eh. Yung bridge. Uy! Oh my god! May bangkay ng ano. May bangkay ng ship. Kawawa. Tapos, ito yung doon ako naligo kanina. Ang daming stuff. Bacteria. You are strong. Struggling a lot. Too hot. Yeah. It's good that there's a little bit of breeze. Yeah. Where are you planning to camp tonight? We're staying at, because we're army cadets, doing Duke of Edinburgh, so we've got an army camp in Bangor. Oh, okay. So that's where we're staying. Yeah, I'm gonna end up in Bangor as well. Oh yeah, I know. Yeah. Take care. Grabe. Paglingon ko habang nagbabike ako dito, ayun na. Ang leaders, hindi ko napansinan, nandiyan na pala siya sa likuran. So, ayun yung Trivan. Sa Gwen. Tapos Glider Vow at Glider Vac. Dito na pala sila, nasa Gliders na. Woohoo! Nakaka-excite yung ice cream dun sa baba niyan, may visitor center. Bili tayong ice cream tsaka Coke. Ganda.
Sobrang baggy. Ay, hindi na alam kung saan yung trail. Grabe. May nakita kasi ako dun. Mukhang yun yun. Pero based sa map, nandito sa may left side. Kaya pala sinunod ko na lang yung hangin. Oh shoot. Bigla na lang may lumubog. Grab. Biglang may lumalim. Mahirap hanapin ng trail. Grabe tong challenge na to. Unexpected. Buggy trail. Kinain yung ano ko, sapatos, parang kumunoy. So ito na nga. Ginamit ko na yung hiking app. Yung all trails. Hindi na yung bike app. At ito nga yun. Yung kanina. Gulo lang kasi nito. Tara, subukan ulit natin to. Ngayon lang ako na happy na nakita ako ng gate. Kahit medyo maproseso siya pag binubuksan. Dahil ibig sabihin, nasa kabias na talaga tayo at tama. Grabe yung part na yun, yung section na yun. Sabi nung mapa, may sign siya na parang gibagi or dagat. Parang may wave na icon. Yun pala yung ibig sabihin nun. Ayan. Grabe, hindi ko na-expect. Kasi ang init ngayon. Tapos biglang may putikan. At pang-apat na araw na ito na ano, na puro init. So yun, buggy. Ang sarap ng ano, balaw. Magbanlaw tayo dito. Grabe. Basahin na natin total itong sapatos. Pati itong ano ko. Ayan, nakapit. Para bago pa siya tuluyang matuyo at mahirap tanggalin. Ito nga yun, medyo natuyo na tong dito ko. Hirap tanggalin. Itong sapatos matutuyo din to dahil ano siya, trail running shoes. Mabilis tong matuyo din compared sa ibang sapatos na ginamit namin, kaya lang. Next thing, bike. Ang taas nito. Paano natin ito gagawin? Ang taas. Grabe na yan. Uy, wait lang. Grabe. Ayun, may nakasalubong ako. Hiker. Pero hindi lang siya hiker. Siya yung parents dun sa mga teenager kanina. Worried na siya kasi siguro may expected time siya na arrival. Gumanon siya, hindi pa daw sila dumadating. Tapos tinatanungan niya ako, nakasalubong ko sila or nalampasan. Sabi ko kasi yung part nga dun buggy, tas hindi mo na alam yung trail. Sobrang hirap.
yung trail hanapin kasi parang ano nga, hindi siya established, tas puro ganito. So yun, worried lang siya. Tapos yun, medyo naging okay na yung feeling niya nung sinabi ko na mga 20 minutes nandito yun sila. Masaya, may road. Ngayon ako naging masaya na may road. Usually gusto ko sa off-road. Pero ngayon, iba. Dahil sa unexpected na buggy, putik, damo. Hindi mo alam kung nasaan yung daan. Pero ngayon nagko-contemplate ako kung nadaanan ko itong road na to. Ayaw. A-road kasi ito na to, sobrang busy. Pero mas mapapabdali yung pagdating ko dun sa bilihan na ice cream. Dahil medyo gahon na rin ako sa oras. 3:15 PM. Kaya naman, feeling ko sakto lang. Mawawalan lang ako ng allowance. Nandun kasi yung trail sa kabila. Nandun sa kabila. Doon, yun yung tahimik na cycle path na bridle way. Dito A-road to. So, parang busy yan. Not bad nga. Hindi ganun ka-busy. Hindi every minute. Pero, ang decision ko, yun, dun sa off-road. Mas safe. At, hindi nga busy. So, ayun. Let's go there. Itong shot na to yung napapanood ko sa YouTube at na-imagine ko. Yan. Ganda. Ito yun. Woo! Woohoo! Woo! Ito yung nakita ko sa YouTube. Ito na siya. It's happening. The dream is happening. Ang ganda. Yung valley na to sa leaders. Saya. Ano ako? Sabi ko kanina hindi mabilis matuyo yung sapatos. Pero yung medyas mabilis matuyo din to. Pero nasa loob kasi hindi siya nahanginan yung medyas kaya hindi pa rin. So barefoot ay socks gaming. Kaya socks gaming tayo na nakapedal. Medyo masakit sa sole dahil sa tusok ng pedal pero carry lang. Kasi ito yung sapatos. Pinapatuyo na rin natin. Socks gaming. Ang ganda ng valley na to. Nakita ko lang to sa YouTube. I'm doing it already. Just do it! Napapanood ko lang to sa YouTube. At ngayon, I'm doing it. Itong valley na to sa Gliders. Ang ganda. Tahimik. At sa'yo lang yung road dahil bridle way to at walang sasakyan. At ayun, nasa phase ako ng searching for a new bike. Pero gusto kong sabihin, pero yung oras ng pag-explore gamit ang current bike, parang hindi ganun ka-excited. Pero ngayon kapag nandito ka na, exciting at masaya. So ang gusto kong sabihin, narealize ko, enjoy mo lang kung anong meron. At kasi parang naghanap ako ng more specs ng bike. Like full suspension. Ngayon kasi hardtail to. So parang upgrade next, full suspension. Grabe yung oras na sasayang at nauubos sa paghahanap sa used second hand Facebook marketplace ng full suspension na bike. Na yun, hanap lang ng hanap pero yung pag-explore at pag-adventure kagaya nito, hindi pinaplano, hindi nagagawa ng madalas, which is yun yung importante. Use what you have and enjoy the trip and gawin mong reality, hindi lang dream. Kagaya nito, nakapanood ko lang to sa YouTube, yung valley na to. At ngayon, nagpapadyak na tayo dito na nakasocks. Nabasa kasi yung socks sa sapatos. Nabasa kanina. So, ayun. Darating din siguro yung bike na yun. Maganda ma-enjoy at malubos yung time sa dapat niyang pagkalubusan. Hindi lang sa paghahanap ng panibagong bike dahil nauubos talaga yung oras at yung brain sa pag-iisip. Pero naglag yung isang sapatos. Pero yun, plan
and do it. I'm gonna be the man. Woohoo! Beautiful. Ganda. Ang laki. Laki bundok. Crag. Sa campsite kami. Ako. Ay, gandang campsite nito. Ang ganda ng view ng campsite. May tripan sa taas. Ang saya. Lalaki ng mga tent. Ang dami mga grupo ng teenagers. Ang saya ng mga time na to na nagka-camping. Late na kasi ako nag-start mag-camp. Working na. Pero itong mga age na to, lalakas pa nito. Malalakas pa yung tuhod. Sakto may nag-open dun sa gate. Lolo, tsaka yung anak niya siguro na babae. Nagulat siya na humabol ako sa pagpasok ng pag-open niya ng gate. Tapos nakita niya yung bike. Oh, sonder kasi itong bike na to. Tapos sabi niya naka-sonder din kasi siya daw siya. Tapos sabi ko, sa wife ko to kasi iniwan ko yung sa akin, mas mabigat. Ito magaan. Pero, ayun, alam niya ang Sonder na brand. At kung alam lang yun yung meaning ng Sonder, it's napaka-deep. Parang inspiring na ang ibig sabihin ng Sonder. Sa buhay ng isang tao, parang may kanya tayong part lang na nadadaanan, glimpse ng time, ng seconds. Like kanina, yun, parang sa buhay niya, glimpse lang ako sa araw na to, na bawat isang tao may ganung moment na parang passerby or something, na part ka lang ng napakalaking overall happening or pangyayari sa mundo. So yun, yung 5-10 seconds na interaction lang yun. Sa buong mundo may ganung klaseng interaction na bawat tayo may kanya at saka ibang interaction. So yun, way ng pagkakasabi. Pero yun yung pagkakaintindi ko. Yan yung meaning ng Sonder. Galing siya sa dictionary ng The Dictionary of Obscure Sorrows. Yung book na yun. May mga kulit na word na may meaning na ini-explain siya through feelings. Hindi yung usual na description ng dictionary. So yun, dahil nasa UK tayo at UK brand to, so mas maraming nakakilala ng Sonder na brand dito sa UK. At siya, para siyang community base. Kaya yun, so hello. Nasa bungad na tayo ng Trivan. Ayan, ibig sabihin malapit na tayo dun sa visitor center. At yung ice cream at coke! Ka-excite! Ayan na! Nakita ko na yung Lynn Edwal. Nasa A-road na tayo sa highway, pero meron dito sa gilid. May daanan, so all goods. Tapos look at that view. Oh my god, ganda. Beautiful lake, kalmado. Meron pa dun boathouse. Magandang spot na yun doon, may bato. At ito na ang ice cream Coke. Kahit mahal tong ice cream na to dito, bibili tayo. One Coke in can and Magnum. Classic. We've only got pistachio or vegan now. Pistachio. Pistachio. That is £5.20, please. I'll pay by card. Yeah. Thank you.
5 pounds. Not bad. Sana namin mag-camp dito. Dahil wala na available yung mga rooms. At saka may ano, parang pwedeng magsabitan ng hammock. Not bad. Siguro dun kami magka-camp. Tapos dun yung hammock. Magandang spot siya. Lagyan ng trapal. Woohoo! Ito yung isa sa mga downhill na hinihintay. Ito yung word na to. Okay. Gonggong Ogwen. Ang laki ng Ogwen. Grabe. Ganda ng spot. So, ayun. Itong downhill na to yung nakita ko sa mga video na saya nga niya. Time check. Oh god, 4:41. Ang oras ng train ko ay 5:41, 5:45 ganun. Tapos based sa time na dating ko doon, ito papunta doon, 1 hour. Yung 1 hour na yun, para sa akin, sa pace ko, 1.5 hour yun. So, hindi ko alam kung kakayanin ko. Tignan natin. Kasi pag hindi, wala, di ko maabutan yung train. Di ko makakasakay. Pero downhill na nga to dito. Kaya, yun, yung masaya. Mas mabilis. Ayun na. Woohoo! Grabe oh! Oh my God! Grabe! Ang bilis lang! Ito ba? Ngayon ka? Kaya ang haba. Sayang anong downhill na to. Nasa ano, slate trail. May slate mine sa dulo. Cool. Woohoo! Ganda sa likod, grabe. Nung lumingon ako, grabeng ganda. Oh, Atom. I like your atom packs. Naka-atom pack siya. Oh.
Ganda ng section na to. Flowy. Grabe. Sunod daw niya slate trail. And daming slates. Tapos para siyang may binubugang malamig na hangin. Mararamdaman mo, grabe. Oh my God. What is this? Hoy! Ang dilim. Scary. Wala mag-isa dito. Ang haba pa niya. God. Oh my God. May kangay pa dito. Ayun na isa. Oh my God. Aga. Ay, silang. Yung palabas na ako, may sound akong narinig. Kaya binilisan ko ng sobra. Scary dun. Nawala na ako ng gana kanina na i-push yung train, nahabulin yung train. Kasi naghahanap na akong shortcut. Hindi na cycle path, parang B-road para mas madali. Tapos sabi ko, parang hindi na talaga kaya. Wala ng oras. Tapos mahaba-haba pa yung babaykin. Kaya parang nag-surrender na ako. Sabi ko, enjoyin ko na lang yung cycle path na to, yung ruta talaga na ginawa ako. Yung route talaga na plano. So itong Route 82, ayan, in-enjoy ko na lang siya. Tapos, hindi ko namamalayan. Parang, dahil pababa siya, pa downhill, ang laki nung mile coverage. Thank you. Dahil pababa siya, medyo mabilis yung takbo ko. So parang nagkakaroon na ng chance na maabutan ko yung train. So kaya yun, cruising. Kanina pa ako nag-cruising, ngayon lang ako nag-video. Medyo magaan pa jack, mabilis dahil siya, pababa siya, hindi halata pero pababa. So ayun, sana umabot. Sana. May 2 miles remaining na lang. Time is 5:36. Tapos ang train ko ay 5:46, 10 minutes. Tingnan natin. It is what it is kung hindi umabot. Pero ayun. 1 minute na lang dadating na yung train. 2 minutes away pa ako. Sana ma-delay siya. Tignan natin. So yung mga stop ko kanina, tsaka yung mga nagkamali din ako kanina, mali yung dinaanan ko na ruta. Kung hindi ko na mali yun, may additional 1 minute ako. So, mga unnecessary stops. Maabot. Ang delay siya, 17:55. Dapat siya. Abot ako. Ayos. Na-realize ko, 17:52 pala yung train. Akala ko
17:46. Abot pa rin pala talaga ako. Delayed na siya ng 3 minutes. Bili tayong drink. O yun lang tubig.